Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. The cost of following Jesus Christ. Ang kahalagahan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Noong Friday po ng gabi, nagkaroon po kami ng pagtitipon ng lahat ng mga pastors ng UCKGC sa Kawayan, no? Ito po yung regular po namin ginagawa monthly, no? Every third week of the month, no? Nagkakatipon po kami upang magpalakasan, no? So sa pagkakataon na yon ay nagbigay po kami ng invitasyon together with Daddy Fab, no? Sa mga kasamahan po natin na mga pastors ng UCKGC na ang Tugigaraw po ay magbubukas po ng discipleship training sa lahat ng mga churches na interesado na gustong magpadala ng kanilang mga out of school youth or kahit sino mang mga interesado na gustong mag-enroll at mag-aral ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. So ang nangyari po, mga ginigiliw, ay nagtanong po si Daddy, no? Inuna niya po yung mga kasamahan po natin na pastor na alam niya po na meron po silang mga kabataan na out of school youth. Pero yung mga sinasabi po ng mga kaibigan po natin na mga pastor, mga ginigiliw, much of their time is taken up with their work, na yung mga kabataan po nila ay nagtratrabaho po sila para sa kanilang ikabubuhay, mga ginigiliw. Then, sinabi rin nila na yung discipleship na yan, parang hindi na rin natin, kasi ginagawa na rin nila mismo sa kanilang iglesia. Actually, ganito na rin ang ginagawa namin. Nagde-discipleship na rin kami sa mga bahay-bahay, sa mga lugar na pinupuntahan po namin. Yun po ang kanilang mga sinasabi, mga ginigiliw, no? Kaya, ganun din po ang rason ng mga iba. Meron pa yung pagkakataon na parang pinipilit na namin na yung ganito, dalhin nyo, ganito. Pero, alam nyo, ang Diyos lang kasi ang magbubukas ng puso ng isang tao kung gusto niyang tanggapin ang kanyang imbitasyon, mga ginigiliw. Kaya nagsalita po si Daddy, mga ginigiliw. Ang sabi niya po, ang gusto kong sabihin sa inyo, kung bakit namin ginagawa yung discipleship training na ito, para magkaroon kayo ng bunga. Siguro, hindi nila maintindihan kung ano yung bunga na sinasabi. Hindi ito yung bunga ng banal na espiritu. Hindi ito yung bunga ng Galatians 5:22 and 23. Di ba? Love. Yung mga sinasabi sa Galatians 5:22 and 23, mga ginigiliw. Ang gustong sabihin ni Daddy, yung bunga mo bilang isang lingkod ng Diyos. Meron na bang bunga ang yung paglilingkod? Actually, yung mga kasamahan natin na ito na pastor, 20 years in service na po sila. Pero, yung gustong sabihin ni Daddy, wala pang pumapalit sa kanila. Di ba? Pag pupunta ka sa ibang lugar, kapag humayo ka, sino ngayon ang tatayo doon upang ipahayag ang salita ng Panginoon? Yun ang gustong sabihin ni Daddy, na merong tatayo, mga ginigiliw, at ipapahayag din ang kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. No?
Alam nyo, no? Napakabuti po ang Panginoon, no? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ang Diyos talaga, no? Binigyan niya po kami ng resources. Actually, yung mga anak ko yun ang pinagpre-pray ko sa Panginoon. Yun ang pinapanalangin naming mag-asawa sa Panginoon, mga ginigiliw. Dahil yung 3 anak ko, meron na silang sariling bahay. May kanya-kanya na silang bahay, sarili na. Bata pa sila. Pero meron na silang tig-iisang bahay. Ang gagawin na lang nila, yun ang panalangin ko, maglilingkod na lang sila sa Panginoon. Yun na lang ang gagawin nila. Hindi na nila kailangang magtrabaho, maghanap buhay, maghanap ng trabaho sa gobyerno man or anumang klase ng trabaho, kundi kung ano man yung ibibigay ng Panginoon na para sa kanila, negosyo man, mga ginigiliw. Ang pinaka-importante sa lahat, yung unang-una, yung pahalagahan nila, yung paglilingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Yun po ang pinakamalaga sa lahat, mga ginigiliw. No? Hindi yung magtrabaho ka sa gobyerno, alam mo, hindi kaya yaman dyan. Opo, hindi kaya yaman dyan kung ano yung kinakain ng kapwa mo nagtatrabaho, parehas lang kayo ng kinakain. Pero, kung naglilingkod ka sa Panginoon, kung ano yung kinakain ng mga nagtatrabaho na yan, parehas din kayo ng kakainin. Bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho na angkop para sa kanyang paglilingkod sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Opo, maliban kung meron kang ginagawang kasamaan sa pagtatrabaho sa gobyerno, yayaman ka. Pero kung wala kang negosyo, alam niyo kung sino yung mayaman ngayon? Yung mga negosyante. Sila yung mga bilyonaryo, trilyonaryo, yung mga negosyante. Diba? Hindi sila nagtatrabaho sa gobyerno. Yung mga negosyante na ito, sila yung mga parang part-time na lang yung pagtakbo nila sa mga politician para masuportahan lang nila yung kanilang mga negosyo, mga ginigiliw. Diba? Kaya, alam nyo, yung paglilingkod sa Panginoon na sinasabi ko, no? Katulad ni Pedro, di ba? Alam nyo si Pedro, nung tinawag siya ng Panginoon, "Come, follow me," sabi niya. Hindi na po sila nagpatumpik-tumpik na, "Guro, puntaan ko muna yung asawa ko, walang gatas yung anak ko, yung nanay ko may sakit." Hindi po. Kasama nila yung tatay nila. Alam mo, ang ginagawa nila, naglilinis sila ng mga, yung pangingisda, yung, anong tawag doon? Net. English yun. Lambat. Naglilinis sila ng lambat. Mga ginigiliw. Pero nung tinawag sila ng Panginoon na yung lambat na yon, sumisimbolo ng trabaho, pangkabuhayan nila. Diba? Sina Pedro at Andres, diba? Anong ginawa ng magkapatid na ito? Mga ginigiliw, nakasama nila na naglilinis ng lambat. "Sumunod kayo sa akin," sabi ng Panginoon. Iniwan nila ang kanilang pangkabuhayan. Iniwan nila ang kanilang ama. Iniwan nila ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. At sumunod po sila sa ating Panginoong Hesukristo. Mga ginigiliw, yun ang ibig sabihin nagpagsunod, kailangang isakripisyo mo ang lahat. You have to deny everything. You have to deny yourself, mga ginigiliw. Pero anong nangyayari, mga ginigiliw? People love themselves. Mas mahal ng tao ang kanilang sarili. Mga ginigiliw, mas tinatangkilik ng mga tao yung mga bagay-bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila kaysa binigyan nila ang kahalagahan. Sana ang ating Panginoon, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kung alam lang sana nila that there is only one purpose in our life. Kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Isa lang pang layunin ng Diyos sa atin. Ang paglingkuran lamang natin siya na ang buong puso, buong buhay, buong kaluluwa natin, buong lakas natin. That is the only purpose of God. Yun lang ang layunin ng Diyos sa atin, yung maglingkod lamang tayo sa Kanya, mga ginigiliw. Diba?
That is our great commission. Yun ang mission natin. Kaya ang tao, ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone, mga ginigiliw. Ayaw nilang lumabas sa comfort zone because tinatangkilik nila yung mga bagay-bagay sa mundo, mga ginigiliw. Opo. Kaya kung alam lang sana natin our purpose na lumabas tayo sa comfort zone natin upang makita natin yung mission ng Diyos sa buhay natin. And that is the Great Commission. Yung ipahayag natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Biyaya po ang maglingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Biyaya po. Imagine, hindi taong pinaglilingkuran mo. Ang pinaglilingkuran natin, the maker and creator of the heavens and the earth. Grabe, yung lumikha ng langit at lupa ang paglilingkuran mo. Hallelujah talaga, di ba? Biyaya po ang maglingkod sa Panginoon, mga ginigiliw. Alam nyo, sa pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito, no, makikita po natin dito na yung gustong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, ay isang tagapagturo ng kautusan. Dalubhasa sa kautusan, pinag-aralan niya yung pagka-Diyos ng Diyos. Pero, babasahin po yung tagpo na ito, mga ginigiliw, at makikita po natin na yung mga taong ito na gustong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, hindi nila kayang talikuran yung mga bagay-bagay na meron sa kanila, mga ginigiliw. Sabi niya po dito sa Lucas 9:57, no? Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus. So, presentar niya yung sarili niya na gusto niyang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Gusto niya daw sumunod sa ating Panginoong Hesukristo kahit daw saan siya pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat. Sabi niya, lions have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to live. May lungga ang mga ibon, ang mga hayop, ang mga leon, ang mga ibon, pero ang anak ng tao ay wala man lang siyang mapagpapahingahan. So you have to deny your convenience. Di ba? Kailangan i-deny mo yung convenience mo. Walang titirhan ang gusto mong sundan, sabi ng Panginoong Hesukristo. Sinubok niya ang taong ito kung talagang gusto niyang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Akala ko mayaman ang susundan ko. Akala ko aircon ang tutulugan ko. Wala palang tirahan, mahirap pala. Kaya tumalikod din ang taong ito na gustong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi hindi niya kayang lumabas sa kanyang comfort zone. Ayaw niyang mahihirapan siya. Mga ginigiliw, gusto lang niyang nakatira sa apat na corner, mga ginigiliw, kung saan siya nakatulog ng komportable. Yung nakakatulog ka ng mahimbing, mga ginigiliw. I remember yung sinabi ni Daddy, no? I will present myself to him. I-present ko yung sarili ko sa kanya na gusto kong ako ang mag-i-interpret sa kanya pag pupunta kami sa Benguet. I hope na sa biyaya at kalooban ng Panginoon, gusto kong sumama kay Daddy na pupunta kami sa Benguet a part of next week or this coming March, no? Para ako ang mag-i-interpret kay Daddy, mga ginigiliw, no? Kaya dito, no? Sabi ni Daddy, nung pumunta po siya sa Pangasinan, walang aircon. Yung tulugan mo, yung electric fan, mainit, walang bubida. Punta ka sa CR, walang ilaw, ang ilaw mo yung cellphone mo. Sabi niya,
Yun ang totoong pagsunod. Di ba? Hindi mo pipiliin yung lugar na pupuntahan mo. Di ba? Yun ang totoong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. You have to deny yourself. Huwag mong mahalin yung sarili mo. I-give up mo lahat. Di ba? Opo. Katulad ng mamang ito na gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nung nalaman niya na walang tulugan ng Panginoong Jesucristo, paano ako ngayon susunod sa Kanya? Mahirap palang taong ito. Di ba? Kaya tumatalikod sila. Hindi nila kayang i-give up yung inconvenience nila sa kanilang pamumuhay. Mga ginigiliw. Di ba? Ayaw nilang magsakripisyo. Mga ginigiliw. Kaya ito na naman yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Nasa 59 po. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ang Diyos kasi alam niya ang lahat. Tinitignan niya kung talagang gusto mong sumunod o hindi. Alam naman ng Panginoon na ayaw nila eh. Tinitignan lang niya talaga kung talagang gusto mong sumunod. Di ba? At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito. Alam niya ang sagot niya? Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama. Ang daming excuses. Di ba? Ang dami nilang sinasabi. Alam niyo kasi sa kultura ng mga Hudyo, ipapalibing ko muna ang aking ama. Sa totoo lang, hindi papatay ang kanyang ama. Kasi pag namatay ang ama mo sa umaga, ililibing na yan sa hapon. Yun ang kultura ng Hudyo. Hindi katulad na sa atin na Pilipinas na pagkakaperahan ng patay kung minsan, iaabot pa na lang ng 20 days kasi may kwan eh. Ano yun? Tong. Siyang 9 days kasi sayang eh, may tong, gano'n. Yan ang ginagawa nila. Pero sa kultura ng mga Hudyo, isang araw lang, ililibang na nila kaagad yan, mga ginigiliw. No? Pero itong taong ito, kaya nga you have to deny your inheritance. Kung bakit sinabi niya na ipapalibing ko muna ang aking ama dahil gusto niya munang kunin yung kanyang mana. Diba? Alam nga nasusunod ako ang daming maiiwan ng tatay ko. 5 kaming magkakapatid. Dapat kailangan kunin ko muna yung mana ko. Diba? Kaya nga, you have to deny your inheritance. Talikuran mo ang lahat, yung kayamanan ng mundong ito. Yun ang totoong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ipapalibing ko muna ang aking ama. Buhay pang kanyang ama, pero may sakit na. Hinihintay lang niya na mamatay ang kanyang ama. Tapos pag mamatay niya, kukunin niya yung mana niya. Tapos susunod daw sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yun yung mga excuses ng mga tao. Diba? Oo. Oo, susunod lang ako sa Panginoon pag makuha ko na yung kayamanan. Hindi po. Natagpuan na natin ng totoong kayamanan. Walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Natagpuan na natin ng totoong kayamanan. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga ginigiliw, siya ang kayamanan ng ating buhay. So you have to deny your inheritance. Huwag mong isipin yung mamanahin mo. Diba? Kaya hindi tayo nakakausad kung minsan kasi iniisip natin kung sayang. Hindi natin naiiwan yung mga comfort zone natin, yung kayamanan ng magulang natin. Diba? Hindi po yun. Alam nyo, yung isang nagmamay-ari ng produkto ng gatas sa Amerika, nakalimutan ko na kasi yung pangalan ng gatas na ito. Bilyonaryo, nag-iisang anak. Alam nyo, mas pinili niyang maglingkod sa Panginoon. Pinuntahan niya yung isang lugar, nag-ministry siya. Kaya nagalit ang kanyang magulang hanggang hindi na siya bumalik, namatay na lang siya doon sa isang lugar na kung saan siya naglingkod sa Panginoon. Kaya yung kayamanan, nung namatay na rin nung mamatay na yung kanyang mga magulang, ay binigay na lang nila sa foundation yung pera na supposed to be para sa kanya. Imagine that, no? Ito yung mga taong totoong naglingkod sa Panginoon. Tinalikuran nila yung kayamanan. Sumunod lamang sila sa Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Meron pa, sa parte ng Africa, no? Ang mag-asawa. Ito yung mga nag-aral ng
ng salita ng Panginoon na nung nagkaroon sila ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon ang ginagawa nila. Pumunta sila sa isang lugar sa Africa na ang mga taong ito kumakain ng tao, parang barbarian ng mga taong ito, pinapatay nila yung mga tao. So, ang ginawa nila, naghulog bago sila bumaba yung sinasakyan nilang helicopter, naghuhulog na sila ng mga pamphlet para ipayag nila yung about sa Panginoon, mga ginigiliw. Kaya nung bumaba ang mga taong ito, yung tatlong magkakaibigan na ito, upang ipayag ang salita ng Panginoon, pinagpapatay sila ng mga taong nakatira sa lugar na ito. Kaya ang ginawa nila, nung namatay na sila, hinihintay ng kanilang mga asawa sa isang lugar din na malapit na doon, na babalik ang mga asawa nila, pero hindi na sila bumalik sapagkat pinatay na sila ng mga tribo na ito, mga ginigiliw. Kaya ang nangyari, hindi po nawalan ng pag-asa yung pamilya ng mga namatayan na ito. Pumunta pa rin yung mga babae, yung asawa nila, pinuntahan nila yung lugar na yon. Kaya nung pinuntahan nila, hindi po sila natakot na ipahayag ang ating Panginoong Jesucristo, ang kaharian ng Diyos sa kanila. Alam nyo, ang Panginoon, no? Alam nyo ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya alam nyo ang nakalagay sa utak na ng mga taong ito. Bakit natin papatayin ng mga taong ito? Pinatay natin ang kanilang asawa, pero nagpapatuloy pa rin sila na ipahayag sa atin yung sinasabi nilang Panginoong Jesucristo. Pakinggan natin. Baka ito ay maganda para sa atin, sabi nila. Hindi nila pinatay ang kanilang mga asawa nang pinatay nila, mga ginigiliw. At doon nagsimula yung pagbabago ng kanilang buhay. Yung pagiging barbarian nila, nakilala nila ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang lugar at nagkaroon ng pag-ibig, pagmamahal sa lugar na yon. Diba? Yun po, mga ginigiliw. Kailangan isakripisyo mo ang lahat. Diba? Yung buhay mo. Lahat-lahat. Kailangan nating talikdan ng lahat, mga ginigiliw. Opo. Ito po yung pangatlo. 61. May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan niyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." Kaya kailangan talikuran mo ang lahat, di ba? Kaya nga sabi ko, anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita, mga ginikiling? Ang sino mang nagmamahal ng kanyang ama, anak, asawa, ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sabi niya po, mga ginikiling. Yung hindi daw nagmamahal ng higit sa ating Panginoong Jesucristo, ng higit sa kanyang pamilya, ay hindi daw karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw? Masama ba na unahin natin mahalin yung pamilya natin? Hindi po. Ang gustong sabihin ng Panginoon, ibigay po natin ang totoong pagmamahal sa Panginoon. Diba? Yun yung sinasabi kong vertical relationship. Opo, na kapag meron kang tamang relasyon sa iyong Panginoon, meron kamang tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, magiging tama na rin ang iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong ina, sa iyong mga kapatid. Diba? Kaya maraming nag-aaway na pamilya eh. Maraming nag-aaway na mag-asawa. Kasi broken yung relasyon nila sa Panginoon. Sira, wasak yung relasyon nila sa Diyos. Kaya dapat magkaroon ka muna ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo upang dadaloy ang totoong pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, mga ginigiliw. Because God is love. Sa Kanya lamang natin masusumpungan ang totoong pagmamahal, mga ginigiliw, na hindi nang hihingi ng kapalit. Diba?
Kaya nga meron siyang sinabi diyan na ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Di ba? Opo, pumapawi ng maraming kasalanan ang pagmamahal, mga ginigiliw. Kaya dapat ang pahalagahan po natin ang ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon magkaroon po tayo ng tamang pagmamahal, relasyon sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, mga ginigiliw. Opo. Kaya ganito naman ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo. At sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yung panay daw ang lingon, yung nag-aararo, alam niyo yung nag-flowing in the field. Yung nagsisimula pa lang, paano mo matatapos yun? Marami pa. Nagsisimula ka pa lang mag-araro marami. Pa kailan kayo matatapos ito? I remember one time, no, nung anong tawag doon? Yung nagtatanim pa ako ng palay, anong tawag doon? Yung nagtatanim pa lang ako ng palay, kung mangingisda, may isda ka. Magsasaka pa lang ako. Kasi dati akong magsasaka Kaya ang ginawa ko, pumunta ako kasama ko yung pinsan ko. Ang instruction sa amin, i-scatter namin yung mga, alam nyo yung mga naggapasan, dayami. Para sa ganon, pag nalungsot na ito, masisira ito, yun ang magiging fertilizer, pataba ng itatanim na palay. Pero medyo nagsisimula pa lang kami ng 2 oras, pagod na kami. Ang inisip na namin, yung comfort namin ng pinsan ko. Saan? Sabi niya, kuha na lang tayo ng bisikol Taiwan, tapulutan natin mamaya, mag-inuman tayo, sabi ko. Kaya ang ginawa namin, imbes na i-scatter namin yung mga dayami na magiging fertilizer ng lupa, kumuha kami ng bisikol Taiwan para pangpulutan. Kaya hindi namin namamalayan, dumating yung may-ari. Ano bang pinaggagawa nyo? Sabi niya, nagalit sa amin. Pinaggagawa nyo, ang pinapagawa ko, ikuan nyo yung mga dayami. Kumuha naman kayo ng bisikol Taiwan. Yan ang nakikita ko. Ang alam nyo lang kasi na huliin yung nasa loob lang ng malukong. Yung nasa loob lang kasi ng pinggan ang kaya nyong huliin Sabi niya sa amin, kaya napahiya kami. Kaya nagalit sa amin, mga ginigiliw. Kaya yung pinapagawa sa atin, yung nagre-reklamo na tayo, di ba? Nagsisimula pa lang sa pag-aararo na mahirap to. Talagang mahirap. Ganun na, di ba? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Kaya ganun din ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa amin, dito ako magtatapos. 9 na taon na pong nakakalipas. Ito po palagi yung testimony ko, mga ginigiliw. Nung nakilala ko po ang Panginoong Jesucristo, even in the smallest chamber of my heart, walang pag-aalinlangan. Hindi po kami sumuko sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. May mga ups and down. May mga hamon sa buhay. Mga ginigiliw. May mga mockery, may mga insulto sa buhay. Pero hindi yun ang naging dahilan upang manghina kami na mag-asawa sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga hamon na yan, yun ang nagiging sandata namin upang magiging matatag ang pagsunod namin sa aming Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya dumarating yung mga pagsubok na yan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Alam nyo, yung magpasalamat tayo kung may pagsubok. Hindi pagsubok sa paggawa ng masama, pagsubok sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, upang sa ganon, yung mga pagsubok na yan na darating sa buhay natin, mga ginigiliw, yan ang magiging sandata natin upang tayo ay lumago.
upang magiging mature tayo, mga ginigiliw, bilang isang alagad ng Panginoon. Paano tayo lalago na isang Kristiyano, isang lingkod ng Panginoon kung dumating lang ang konting pagsubok, umaatras na tayo, tumatalikod na tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya samantalahin na po natin, mga kapatid, no? Biyaya ang maglingkod sa Panginoon. Pribilehiyo po ito, mga ginigiliw. Opo, pribilehiyo po. Kaya pag nabigyan po tayo ng pagkakataon, oportunidad na tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, mga ginigiliw, no? Tanggapin mo na yan kasi 8.5 billion na tao sa buong mundo. Isa ka sa mga pinili ng Diyos. Isa ka sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, mga ginigiliw. Imagine that, no? Praise God. Napakasarap po ang maglingkod sa Panginoon. I hope you are being inspired sa mga salita na ito ng Panginoon. No? Humayo po tayo. Humayo tayo. Ipahayag po natin ang kaharian ng Panginoon. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Salamat po.